I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos Loyalists, supporters, Filipinos, and OFW. Alam nyo guys no, ewan ko ba, nagre-react ako, nagtatanong ako. Kayo ba, ano po ang kapalagayan nyo dito sa pabago-bagong desisyon ni Senate President Chis Escudero? Ano ba to talaga? Ito ba ay ang kanyang pagiging Senate President, ang kanyang pagiging senador, ito ba ay taong bayan or mayroon po siyang pinapanigan? Hindi ko alam guys, no? So, although, nakikita naman natin, okay naman ang kanyang kaso lang mayroong kulang dito kay Senate President Chis Escudero kung bakit pabago-bago yung kanyang isip baga, no? Hindi ko alam guys. Kayo po, ano po ang masasabi nyo dito? Basahin po natin kasi nagtatanong si Senator Coco Pimentel, bakit ganun? Tungkol dito sa impeachment. Sabi dito guys ng One News, no? Outgoing Senator Coco Pimentel is questioning Senate President Chis Escudero decision to move the presentation of the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte from June 2 to June 11. Kasi itong presentation ng article of impeachment ni Sara Duterte, mga kababayan, supposed to be sa June 2. Kanya lang, nagbago na naman ang isip ni Chis Escudero, ito si Senate President, gagawin niya naman ng 11. Bakit? Wala akong idea kung bakit, mga kababayan. Hindi natin alam kung bakit pa bago-bago itong kanyang pag-iisip. So maraming netizen ang nagtataka. Ang sabi naman iba, ito talagang sinasadya niya dahil ito maka-Duterte or mayroon talagang kadahilanan. Yan guys din ang tatanong ko, no? So kaya ko i-upload dito para malaman nyo. Kasi baka yung iba umaasa sa June 2, kayo lang minove niya na naman sa June 11. Baka mamaya magbago isip niya, magiging June 30 na naman. Hindi kayo naloka. So very questionable po yun. Sabi po dito ni Pimentel, question that justification provided by Escudero, who cited the need to prioritize the passage of key legislation and confirm over 200 presidential appointees before Congress adjourned since die on June 13. Goes. Ano ba talaga? We have to ask SP his thought processes and how come he is now changing his own impeachment calendar issued months ago, Pimentel said. Guys, ilang buwan na itong nakaraan, mga kababayan. Parang delay lagi ang ginagawa ni Senate President. Siyempre, ang iba nagtataka na bakit laging pinapatagal ito. Kung tutuusin daw, mga kababayan, sabi ng mga expert na lawyer, dapat nga hindi po ito dinidile. Nung pagkatapos na impeach si Sara Duterte ng House, dapat mga after a week daw inuumpisahan na. Pero nakakapagtataka kung bakit ginagawa ni Senate President Chis Escudero yung ganitong klaseng idea na laging extend, postpone, di ba? Sabi, we have to ask, sabi niya, his thought process and how come he is now changing his own impeachment calendar issued months ago, sabi ni Pimentel. He argued the under Senate rules, impeachment should take precedence over legislative work. The Senate is expected to convene as an impeachment court in late July with the trial tentatively set for July 30. Biro mo guys, ang tagal pa, ano? Kaloka. One month after pa, o 2 months. Dapat ito, naumpisahan na. Sabi nila kasi, kumbaga vacation time. Alam nyo, mas maganda pa nga yun nang sa ganun matapos na kaagad. Ang daming mga issue, mga kababayan, hindi ko magets. Ang sa akin lang dito, bakit dinidili ni Chis Escudero ito, mga beswa? Ano bang nangyari?
Ano ba ang nasa isip nito? Na dapat ba siyang palitan ni dating ni Senator Soto or sino ba ang pwedeng magiging Senate President? Wag lang pro-China mga kababayan. Escudero urged to explain shift in the 30 impeachment calendar na. Oh, talaga naman oh. Alam mo, ito si Senate President Chis Escudero. Hindi, ano to ang dami pong nagbabas sa kanya dahil dito sa mga desisyon niya. Ang gulo niya kausap. Hindi ko alam mga kababayan, wala naman tayong pruweba kung bakit ano po ang totoong kadahilanan. Wala naman nakalagay dito. Dahil dito mga bes, June 2, no? Dapat 'yan. Pero minug na naman. Agay! Yung taong i-impeach nila lumayas na naman, paputang dahik. Pero mga kababayan, no? Baka mayroong alam dyan sa inyo, i-comment nyo na lang. Dahil yung mismong i-impeach na isang tao, which isang vice presidente, lumayas, paputang dahik. Ika nga parang tinakasan niya. Alam niyo sa tingin ko kay BP Sara, parang sa tingin niya sa sarili niya parang cheap lang ang dating itong yung impeachment na ito laban sa kanya. Parang ang yabang ng dating para sa akin no, sa kanya, parang ang yabang niya baga. 'Di ba? Parang ang dating walang kwenta 'yan. Maano naman ako maa-acquit ako. Although ito mga kababayan, kahit ma-acquit yan si Sara Duterte, walang problema sa akin Pero babawi tayo, if ever natatakbo yan sa pagkapangulo, doon tayo babawi. Idiretso natin sa baul. Wag natin papanalunihin yan. Ito dito natin pagtutulungan. Sanib pwersa ang dilaw, pula, at ang pink na dapat wag iboto yan. Di ba? So yun mga kababayan, dahil sa nagre-research po tayo, gusto natin alamin bakit nga ba dinedelay itong presentation sa article of impeachment ni Sara Duterte ni Chis Escudero. Nasabi nga, 'di ba? June 2 dapat pero minove niya. So dahil sa ating pagtsatsaga sa pagre-research, ito po yung kasagutan. Bakit nga ba dinedelay ni Chis Escudero ang presentation ng article of impeachment? Ito po 'yon mga kababayan, no? So dahil diyan, ito po ang sagot. Basahin po natin guys ng Abanti, no? Ng Abanti News Online. Chis sinasadyang i-delay impeachment versus BP Sara para manatiling SP. So ibig sabihin guys, sinasadya niya raw yung impeachment versus Sara Duterte para mananatili si Chis Escudero sa pagka-Senate President. Goes. Ito, para malaman natin, para kumpleto detalyado guys Sabi po dito mga bes, sinasadya umanong i-delay ni Senate President Francis Chis Escudero ang impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte upang isalba ang sarili sa posisyon. Goes. Yun pala ayaw niya po mapalitan. Kasi nga matunog po ang pagpapalit ng Senate President na siyempre si dating Senate President Senator Soto, at ngayon senator siya ang matunog ang pangalan ni Senator Soto, dating Senate President po yan. Kaya medyo naghinayang si Chis Escudero guys sa kanyang posisyon. Agay. Yun pala yun para isalba ang kanyang sarili sa posisyon. Naloko na. Ayon sa source ng politiko, ang totoong layunin ni Escudero sa hiling na isang linggo bago tugunan ang impeachment complaint ay mawala ng oras. Agay. Senate President, halata guys, di ba? Napaghalata tuloy si SP Escudero guys. Pagkatapos idadahilan umano ni Escudero na wala ng sapat na panahon para harapin ang impeachment laban kay Duterte bago mag-adjourn ng Senado. Grabe. Kung oras ang pag-usapan guys, kung tutuusin marami
Ano bang trabaho ng mga senador, guys? Bakit dinidili? Ay, ewan ko. Paraan umano ito ni Escudero upang paboran siya ng Duterte Allied Bloc sa Senado na kailangan niya ang suporta para sa pagka-leadership ng mataas na kapulungan. Agay. Ay, kaya pala. Para makuha niya po ang simpatya ng mga allied ng Duterte na mga senador. Dahil pag nagkaroon ng balasahan, magpalit ng Senate President, iboboto po siya ng ally ng mga Duterte. Nandyan si Bato, si Marcos, sino pa, marami sila, guys, ha. So kailangan niya ang 13 votes, guys, para manatili siya sa pwesto. Yan pala yan isasalba mo pala yung posisyon mo bilang si SP. Para hindi ka maalis, mananatili kang Senate President. Agay. Ang Duterte Bloc na kinabibilangan ni na Senador Batogo, ayan, Amy Marcos, Cayetano, dalawang magkapatid, ay lumitaw bilang isang potensyal na swing vote sa laban para sa pagkapangulo ng Senado, sabi pa ng source. Kailangan ni Escudero ng 13 boto para manatili sa kanyang pwesto. Kaya pala, it's clear Cheese is just trying to save himself. He know that the 30 Bloc can make or break him. And this delay is all about buying time to cut a deal. Saad ng isang Senate insider. Ay, nako. Mayroon palang mga intel dyan sa loob ng Senado. Matatandaang sumulat sa Kamara si Escudero upang ipahatid na ipinagpaliban ang presentasyon ng article of impeachment na nakatakda sa Hunyo 2. Muli Hunyo 2, inilipat sa Hunyo 11. Ang presentasyon ng House Prosecution Panel. Agay. Kaugnay ng article of impeachment laban kay Duterte. Sinabi ni Cheese Escudero sa sulat na itutuon muna ng Senado ang atensyon nito sa pagpasa ng mga prioridad na panukala ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Agay. Ano, guys? So yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Kaya si SP Escudero, tama kaya yung sinabi ng isang source inside sa Senado para maisalba ang kanyang posisyon bilang SP ng Senado? Agay! Bakit kanyo? Parang totoo, guys. Bakit kanyo? Kasi kung sa June 2, yung presentation ng impeachment articles, mga kababayan, minumove niya yan sa June 11. Bakit? Kasi yung sa June 2, wala dyan yung mga ibang senador. Nasa dahik. Si Bato nasa dahik, mga kababayan. At saka si Amy Marcos. Ano, guys, ang kapalagayan nyo? Ano? So, ibig sabihin, imumove niya ng June 11 dahil wala yung ibang senador. So, pagdating ng June 11, kumpleto sila lahat. OMGs. Ay, nako. Kaya pala. So, ibig sabihin, mautak din pala si Cheese Escudero, guys. Dapat nga ba siya ipalitan, mga kababayan? Ano po ang kapalagayan niya, mga best? Sa kanyang taktika. Ay. Ito na po ang totoong kadahilanan. Yung pwesto pala. Kaya pala dinidili niya. Talaga naman, makukuha niya po ang votes ng Duterte Bloc sa Senado. Mas marami kaysa pro-government na senadors. Ano, guys, ang sa tingin nyo? Well, anyway, mga kababayan, ang sinabi po ng Pulse Asia, mataas ang ratings ni Sara Duterte. Pero, sa isang survey ng SWS, mga kababayan, halos majority ng Pilipino na gustong panagutin si Sara Duterte dito sa confidential fund na ito, na dapat harapin niya po na
itong kaso laban sa kanya sa pamamagitan ng impeachment. So, ang mamamayang Pilipino nagsalita, mga kababayan. Ito, basahin ko po sa inyo para kumpleto, detalyado, mga kababayan. Ito na. Ito sabi ng Pilipinas Today, isinagawa sa social media station ang survey mula sa nitong Mayo 2 to 6 kung saan 1,100 rehistrado botante ang nagiging mga respondent. Isinama sa survey ng social weather station SWS na kinumisyon ng Starbase ang bahagi ng tungkol sa opinyon kung dapat o hindi dapat gawin ni Vice President Sara Duterte ang ilang hakbang matapos ang eleksyon noong Mayo. Ayon sa Starbase, one of the key findings of the survey is that 93% believe that Vice President Sara Duterte must work to prioritize the country's need, while 88% of the respondents insist that Vice President must address the impeachment charges filed against her and answer all the allegations pertaining to corruption to clear her name. Dapat lang, no? Prominent leaders like the President, Vice President should look past politics and personal interest. And responding to the people's call for transparency, it is about time for her to answer all the allegations filed against her. Ayon pa kay Starbase Group President Dindo Menhit. Agay. Ayan you see guys, 88% Pinoy nais panugutin si BP Sara sa impeachment survey. Karamihan sa mga Pinoy, Pilipino, naniniwala dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang mga kakasong impeachment na isinampalaban sa kanya upang linisin ang kanyang pangalan ayon sa survey ng social weather station which is ang SWS. Ayan today mga kababayan, May 30, 2025. Tama po. No, kung talaga wala kang tinatago, bakit hindi mo harapin? Kailangan pang mag-iskapo ka pa. Madali lang, guys. Naku. O, di ba? Napakabilis lang. Kaya nga sabi ng ibang netizen, kung wala ka naman ginawa, hindi mo na kailangan tumakas. Yung nga, kung wala kang ginawang kasalanan, hindi mo na kailangan tumakas. Di ba mga beswa? So, yun guys, ano po ang palagay nyo? Ako? Well, dapat harapin niya. So, dito nyo makikita, mga kababayan, ang 88% na gustong panugutin, so ibig sabihin yung Pulse Asia na survey, fake yun. Fake yun talaga. Biro mo, mataas ang survey mo sa trust ratings mo na wala ka namang ginawa. Di ba? Ito ay pang lang, mind condition yung ginawa ni Pulse Asia. So, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and babuhos. God bless Philippines.